Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ave Maria, Gratia Plena, isang mapagpalang araw po ng linggo. Mga kapanalig, ang dalangin kong sumapit sa inyo. Samahan po ninyo ako sa mga sandali ng pag-aaral, pagsasaliksik, pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marcos, si Evangelista. At bagamat mag-isa po tayo ngayon sa booth, wala po ang ating partner na si Brother Albert. Si Brother Albert ay samahan ninyo ako upang patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. Anyway, nasa kabilang side naman ng ating booth, no, ang ating mga co-pilot, si Engineer Marlon San Diego sa ating technical side, at syempre ang gwapong-gwapong si Brother John Gutierrez, ang ating production assistant. Kaya hindi ho tayo mag-isa dito, magkakaiba kami ng booth, pero lahat kaming tatlo in common, one thing in common. Ano yon? Syempre mga magagandang lalaki. Kaya kung gusto nyo kami makita ng personal, pwede kayong bumisita dito sa ating himpilan, ano? At kung meron ho kayong mga tanong, pwede po kayong tumawag sa ating numero 0918-837-4827, or pwede po kayong mag-text mismo para ho yung inyong mga katanungan ay ating mabigyan ng mga katugunan. Ano po? So maraming salamat sa Panginoong Diyos sapagkat muli po tayong ilang linggo yata akong absent, 2 linggo. Medyo nawalan tayo ng boses sa pagod natin, sa mga nakalipas nating activities. Pero ang Diyos ay mabuti, binalik niya uli ang boses natin, kaya eto na tayo ngayon. Si Brother Albert Gales naman ngayon ang absent sapagkat meron po silang company outing sa kanyang pinapasukang tanggapan. So ngayon po, bago tayo magsimula, malaking kagalakan po sa sambayan ng Pilipino ng ating mahal sariling atin, no, Cardinal Chito Tagle ay itinalaga po ng ating mahal na Santo Padre Pope Leo XIV upang maging titular bishop sa diocese ng isa sa diocese, 7 diocese siya na nakapaligid sa Roma, at siya po ay binigyan ng isang posisyon doon bilang Cardinal Bishop, at ito po ay ang Diocese of Albano, isa pong suburbicarian diocese na kung saan bago po naging Papa si Cardinal Robert Provost, siya po ang nakaupo doon, kaya bilang titular bishop. Kaya yung kanyang posisyon na iniwan, nahalal siyang Santo Papa, ibinigay naman po niya sa ating mahal na Kardinal Chito Tagle. Kaya karangalan po yan, kagalakan ng ating sambayan ng Pilipino. Just imagine, isang Pilipino ang mayroong posisyon, isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Vatican. Kaya salamat po sa Diyos. Ano? So shout out Brother Armando Nordan, kay Edmir Vincent Ilagan Evangelista, kay Brother Paulo Reyes, at kay Sister Maria May Colonna. Okay, so bukod pa riyan, tayo po ay nagagala kahapon, pinagdiwang naman natin ang kapistahan. Ito po yung aking kumbaga patrones. Kapistahan po ng ating mahal na patron, si Maria, tagapag-ampon ng mga Kristiyano, or Mary Help of Christians. Kasabay din yan yung celebration ng 3rd Canonical Coronation dyan po sa Minor Basilica, Better Living Subdivision, yung shrine, Minor Basilica na ngayon, Mary Help of Christians. Under po yan sa mga Salesiano or Salesians of Don Bosco. Yan yung kanilang congregation. At syempre, kahapon din ay ipinagdiwang ang kaarawan ng aking mahal na benefactor para sa ating mga apostolate, si Kapitana Evelyn Tan Arago ng Barangay Affairs Office. Siya ang head dyan sa Taguig City. Isa sa pinaka parang yung kanyang patron na si Mary Help of Christian, nahahawig yung kanyang karakter, no? Kapitana Evelyn Tan Arago, maligayang kaarawan po kahapon kasabay ng kapistahan ng ating mahal na ina, mapag-ampon na mga Kristiyano. At syempre, binabati ko naman today ang aking mahal na kaibigan mula dyan sa Sagrada Familia Parish, ang parokya ni Father Hernan Mendoza, si Brother Dervin Concepcion Cruz, nagdiriwang ng kanyang 29th anniversary
bilang kaanib ng Extraordinary Minister of the Holy Communion o yung mga lay minister natin, EMHC. Aba, 29 years na siya na nagsiserve diyan sa Sagrada Familia Paris. Mabuhay ka, Brother Dervin Concepcion Cruz. At syempre, ngayon na mga araw na ito, pinagdiriwang natin ang 138th birthday ng mahal nating San Padre Pio na pinanganak ng May 25, 1887. Naalala ko yung laging kinu-quote nating salita ni San Padre Pio. Ang sabi niya, pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear our prayer. Will hear your prayer. Kaya napakagandang lagi nating maalala itong aral na ito ng mahal nating Santo Padre Pio na meron pong National Shrine dyan sa Santo Tomas, Batangas. Pwede kayong pumunta dyan. Siyempre, pag binanggit natin si Padre Pio, San Padre Pio, tapos meron pa tayong celebration kahapon, Merry Help of Christians, maraming titulo ang mahal na ina, Comforter of the Sick, Comforter of the Afflicted, no? Marami. Pinag-uusapan lagi diyan yung kagalingan eh. Kaya ho ngayong hapon na ito mga kapanalig sa ating programa ng Apologetika ay pag-uusapan po natin ang isa sa 7 sakramento na para bagang hindi masyadong nabibigyan ng emphasis. Isa sa 7 sakramento ng Simbahang Katolika na pagka ito'y pinag-usapan, ito'y nabanggit, nakukunot ng noo yung mga Katoliko eh. Para bang may something, no? Parang takot sila. Brother Joel Tan, itong ating pag-uusapan po, Brother Roman Oliver, Blessed Sunday po sa inyo, ay ang sakramento ng pagpapahid ng banal na langis, no? So, Engineer Alan Villar. Kailan ba tayo magde-date ulit, Engineer Alan Villar? Siyempre, nakikinig sa kanyang sasakyan ng ating idol, Brother Chongo, ang nakalagay sa kanyang Facebook, no? Pero magandang lalaki ito. Pwede ko bang banggitin ng diretso yung pangalan ni Brother Raymond? Listening sa kanyang sasakyan kasama si Boss Teroy. Nako, yan ang kanang kamay ni Brother Raymond, ano? Mabuhay po kayo sa inyong pakikinig. Siyempre, nakikinig din sa atin bukas, makikita natin sa aking pagbibigay ng lecture sa Don Bosco Makati si Brother Louis Gonzaga. Yung kanilang marriage encounter, Merry Help of Christians. See you tomorrow, Brother Louis. Siyempre, nandyan din si Brother Roel Tio na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Mag-iingat po kayong lagi dyan, Brother Roel, ano? Siyempre, nandyan din si Adrian Montoya Patangi ng Tarlac City at marami pang mga nakikinig at nanonood sa atin. Pagpalain po tayong lagi ng Panginoon. Eto na, yung topic natin. Pag pinag-usapan natin itong pagpapahid ng may sakit, ng banal na langis, no? Ng langis para sa mga may sakit, nakukunot ng noo ang mga Katoliko na para bagang pag may sakit sa isang pamilya at isinadjust mo, tumawag kayo ng pare para mapahiran ng langis. Nako, ang reaction po minsan hindi maganda Engineer Marlon Santiago Pag may sakit, takot Parang ang tingin nila, pag may paring dumating, yung may sakit, patay agad ang kasunod Para bang angel of death yung pare na pupunta na pag pinahiran ng langis, yung may sakit, hihintay na lang yung araw, mamamatay na. Mali po yung ganong mentalidad. Sa totoo lang po, kaya nangyayari yun, kasi ang nagiging practice natin, kung kailang sisinghap-singhap na yung may sakit, kung kailang crucial, critical na, doon tayo tatawag ng pare. Naturalmente, ilang araw, ilang oras lang hihintayin, talaga machuchugin na yung pasyente natin o yung mahal natin sa buhay na may sakit. Paano ba naman? Sisingap-singap na Hindi dapat ganon ang maging setup o mentalidad natin. Ang 7 sakramento, lahat po yan ay grasya ng Diyos. Di po ba? So yung isa doon, yung pagpapahid ng langis sa may sakit, isang grasya po yan, kaya hindi dapat yan katakutan. No, hindi dapat yan na iwasan. Sa halip, ang mali ay kung kailan critical na at crucial. Minsan nga, wala nang halos buhay doon pa lang tayo tatawag ng pare no? Kaya mali po yun. Ano ang dapat nating gawin? Siyempre, pag may sakit,
may mga estado naman ng karamdaman pwede tayong lumapit agad sa ating mga parokya, sa mga kakilalang pari para tayo po ay pahiran ng langis. Kasi po ako personal, nakaranasan ko, noon pong 1991, ako po ay naratay sa banig ng karamdaman Nagsulat po ako ng isang aklat tungkol kay Mama Mary, no? Pagkatapos halos isang buwan po akong hindi nakakatulog. Bakit ika ninyo? Kung ako po'y pipikit, para may mga words na lumalanda sa isip ko, babangon ako, kailangan kong isulat yon. At ang ginagamit ko pa noon, typewriter, di ang ingay, gigising yung aking papa, sasabihin ng papang ko, ano oras na? Madaling araw na, nagtatype ka pa dyan, matulog ka na. Hihiga ako. Paghiga ko, hindi na naman ako makakatulog. Magagalit siya pag narinig yung typewriter. So magsusulat ako sa notebook, nagno-notes ako. Isang buwan po yun habang sinusulat ko yung aking aklat. Naging masama yung kondisyon ko dahil mas umangat yung aking white blood cell doon sa red. Kaya nanghina po ako. Akala ko nga machuchugin na ako Tinawag yung aming pare. Tapos pinuntahan ako sa bahay. Mayroong mga kandila, mayroong cross. Pinahiran ako ng banal ng langis. And then alam nyo po, after a day, ilang araw lang bumalik ko lahat ng lakas ko. At nasulat ko yung libro, natapos ko, nabigyan ng imprimatur, no? Sa Archdiocese of Manila. Buhay pa noon sila Monsignor Josepino Ramirez at saka si Monsignor Jose Abriol. Sila yung nagbigay ng aking imprimatur at saka ni Hill Obstat. Akalain nyo dahil dun sa pagpapahid ng langis, nagbalik yung aking lakas, nasulat ko yung aking Marian book o Mariology book. Kaya ako, pinipresenta ko sa inyo, huwag ninyong katakutan ang pagtawag ng pari kung mayroong may sakit sa ating mga tahanan. Yan. Okay. Dati po, ang tawag diyan sa sakramentong binabanggit natin ay extreme unction. Ngayon, pinalitan yan, anointing of the sick, pagpapahid sa mga may sakit ng langis. Bakit? Sa pamamagitan po ng banal na pagpapahid sa mga may sakit, sa pamamagitan po ng panalangin ng mga presbitero o yung mga tinatawag na pari natin, mga elders ng simbahan, itinatagubilin po ng buong iglesia sa mga may sakit, sa ating Panginoong nagdurusa at nagtatagumpay upang tayo po na mga may karamdaman ay dulutan ng ginhawa at kaligtasan. So dito pa lang, dudulutan tayo ng ginhawa at kaligtasan. Kaya pinapayuhan po ang lahat ng mga Katoliko na magkusang loob na makiisa sa hirap at kamatayan ni Kristo sa pamamagitan po ng mga sakit na nararamdaman natin. Sa gayon po, tayo ay tumutulong sa ikapagpapanuto ng bayan ng Diyos. Yan po ang turo sa atin sa dokumento eklesiastiko ng Santa Iglesia Katolika, Lumen Gentium number 11. Ngayon, ang pagpapahid po ng langis sa mga may sakit, ito po ay tinatawag nating isa sa saligan ng ekonomiya ng kaligtasan. Bakit? Sapagkat ang sakit po ng buhay ng tao, marami pong hirap na nararanasan, minsan itinuturing nating lagi na mabibigat na suliranin ito. Unang-una sa gastusin. Bukod pa dun sa physical na karamdaman natin, di ba, Brother Elias Arsadun Jr. ng Diocese of Caloocan? Yung mga karamdaman, nagpapahirap po sa buhay ng tao, sa buhay natin. At sa sakit po, nagdadanas po tayo ng mga panghihina, mga kakulangan, at mga kawalan. At lahat po ng karamdaman ay nagpapagunita sa kamatayan. Yan ang totoo. Pagka may sakit ka, ano ang nasa susunod mong iisipin? Kamatayan. Naku, baka mamatay na ako. Diba? Ganon usually na mentalidad ng tao Ngayon, ang sakit po, nakapagdudulot po ito ng pighati. Nakapagdudulot po ito ng sama ng loob. Kung minsan nga po, dahil sa karamdaman o sa mga sakit, humahantong po ito sa kawalang pag-asa. At minsan sa paglaban sa Diyos. Ano yung paglaban sa Diyos? We are questioning God. Bakit sa akin pa? Dami-dami naman. Bakit ako pa may ganitong sakit? Aminin natin yan o hindi. Nangyayari po yan. Maaari din naman gawin ng tao ng lalong mahinahon upang mabatid sa buhay kung ano po ang mahalaga at iwasan ang walang halaga. So malimit po ang pagkakasakit natin ay nagaganyak sa tao na hanapin ng Diyos at magbalik sa Kanya.
Totoo rin yan. Pagka may sakit ka na, doon mo naiisip na lumapit sa Diyos. Doon ka natututong magdasal. Doon ka natututong magsimba. Pagka may sakit na. Totoo po yan. Hindi natin pwedeng i-deny yan. Nangyayari po yan. Hindi naman sa lahat, pero nangyayaring madalas po yan. Ngayon, ang mga may sakit sa harap ng Diyos, ano ba estado nila? Ang tao po sa lumang tipan ay nagtitiis po ng sakit sa harap ng Diyos. At sa harapan niya, nahahapis siya dahil sa kanyang sakit. Kaya pag binasa natin ang banal na kasulatan, dito po sa bahagi ng Salmo or Awit 38, pag binasa po natin ito, ganito ating matutungayan. Yung chapter 38 ng Psalm. Lord, kung galit ka, huwag mo akong pagalitan. Please, huwag mo akong parusahan. Tinamaan ako ng mga pana mo tapos sinampas mo pa ako. Dahil sa galit mo, nagkakasakit na ako. Masakit ang mga buto ko dahil sa kasalanan ko. Ang dami kong kasalanan, nalulunod na ako. Sobrang bigat ng pasanin na to. Gumagrabe na ang mga sugat ko, nakakadiri na. Dahil sa mga ginawa kong kalukuhan. Nakuba na ako, dapa na sa lupa. Buong araw ako nagluluksa. Inaapoy na ako ng lagnat. Malala na ang sakit ko. Hinang-hina na ako. Ubos na ang lakas ko. Di ko na kaya. Ang sakit ng loob ko. Lord, alam mo kung ano talaga lahat ng gusto ko. Konting iyak ko lang, alam mo na. Kumakabog ang puso ko. Wala na akong lakas. Wala na ring kislap sa mga mata ko. Mga kaibigan ko at kapitbahay, iniiwasan ako. Pati kamag-anak ko lumalayo dahil sa sakit ko. Nag-set ng mga trap yung nagpaplano na ako'y patayin. Tatapusin daw ako ng mga gustong manakit sa akin. Di na sila tumigil sa kakaisip kung paano ako ililigpit. Lord, gaano pa ba ang buhay ko? Kailan ako mamamatay? Sabihin mo hanggang kailan na lang ako. Yan. Pag binasa natin ang awit, dito nga po sa binanggit ko, sa Salmo 38, yung pighati ng tao, Sister Raquel Villar, ano? Ang pighati ng tao, talagang dumarating sa point na kinu-question niya na ang Lord eh. Lord, kailan ba ako mamamatay? Di ba? Yung iba naman, takot na takot mamatay. Lord, wag mo muna akong kukunin. Marami pa akong gagawin. Marami pa akong mga kayamanang nakatali sa akin. So yan ang senaryo eh. Shout out kay Father Toto Serrada. Sariwang-sariwa, galing Italia. Happy Peace Day ng Merry Help of Christians. Yan nga po yung binanggit ko, Father Toto. Siyempre, from Canada, si Dolly Lindayag. Napakagandang Dolly Lindayag. Walang kupas ang beauty. Yan. Sa atin, Brother Oji Regalado, pag meron tayong karamdaman, talagang nandiyan na yung ating pagtakbo sa Diyos. Pero nung panahon na malakas, parang hindi natin kilala ang Diyos. Ang kilala natin ay ang mundo. Ang kilala natin ay ang sarap ng mundo. Kaya sa Salmo 38, binasa ko, makikita natin ang pighati ng tao pag dumating yung time na nakakaramdam na siya ng sakit. Kasama na dyan yung mga sakit ng kasukasuan. Kaya tayo po, habang malakas, Chloe Sebastian, yung aking mahal na si Sister Aurea Banaw at si Brother Doy Pahardo, habang malakas tayo, let us serve the Lord. Di ba? Magsilbi tayo sa Diyos. Magsilbi tayo sa ating kapwa-tao sapagkat ang pagsisilbi sa kapwa-tao, pagsisilbi natin sa Diyos. Ang pagbibigay natin sa kapwa-tao, pagbibigay natin sa Diyos. Huwag tayong dumating sa punto nitong Salmo 38 na sinasabi niya na, Lord, masakit na po ang buong katawan ko. Hinahampas mo na ako. Bigat na ng aking pasanin. Nalulunod na ako. Nakukuba na ako. Inaapoy na ako ng lagnat. Hinang-hina na ako. Ubos na lakas ko. Kailan ba ako mamamatay? Di ba? Sa mga mahal kong kapanalig, sa banal na kasulatan, yung pagmamakaawa natin, yung sakit, yung karamdaman, ay nagiging daan ng pagbabalik loob natin sa Diyos. At ito rin naman ang nagiging daan sa pagpapatawad ng Diyos sa atin. Binibigay niya yung lunas sa atin, no? At itong sakit na ito, naranasan mismo ito ng Israel sa isang paraang mahiwaga na nakaugnay sa kasalanan at sa masasama. Pero dahil sa katapatan, ibinabalik ng Diyos ang buhay. Ibinabalik ng Diyos ang kasiglahan. Bakit? Pag binasa po natin ang aklat ng Exodo, sa lumang tipan po yan. Exodo
chapter 15, verse 26 ay ganito po ang ating mababasa. Sinabi ni Lord, kung papakinggan niyo akong mabuti at gagawin ng tama sa paningin ko, at kung bibigyan niyo ng pansin lahat ng mga commandments at susundin ang lahat ng mga batas ko, hindi ko ipapa-experience sa inyo ang mga sakit na pinadala ko sa Egyptians, dahil akong si Lord ang nagpapagaling sa inyo. Ako ang Panginoon na siyang nagpapagaling. Yan po ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya anuman ang karamdaman natin, pisikal, yung ating emosyon, no, yung mga may depression, yung merong sakit spiritual, o kasama na dyan yung sakit sa bulsa. Alam nyo, God will provide. Yun ang sagot dyan eh. Pagka tayo'y may sakit, pag meron tayong dinaramdam sa physical, sa emosyon, asahan natin yung pangako ng Diyos. Exodus 15:26. Ako na Panginoon ay siyang nagpapagaling. Yan po mga kapanalig. So, sa ating pananampalataya, ang Panginoong Jesucristo po ang ating dakilang manggagamot. Implied message po ay higit na matimbang ang paglilingkod habang bata at malakas pa ang tao. Doing the outmost while in one's prime ay kaaya-ayang handog sa harap ni Lord. Yan ang payo sa atin ni Brother Joel Tan, ang ating mahal na classmate dyan sa UST, School of Theology. Mabuhay ka, Brother Joel Tan. Lagi nakikinig sa atin si Brother Joel. Shout out, Ruel, pagkaliwangan, Klimakosa. Yan, mabuhay po kayo. Binabanggit ko na agad yung mga pangalan nyo kasi mamaya mawawala na ito sa dito sa aking page, no? Kaya binabanggit ko na ng diretso. So ganito po mga kapanalig. Sa ating pananampalataya, si Jesus ang ating tagapagligtas, ang ating manggagamot. At ang habag ng ating Panginoong Jesus sa mga may sakit ay pinakita niya sa maraming panahon, maraming pagkakataon, pinagaling niya ang mga may karamdaman. Pag binasa po natin ang Bible sa Matthew chapter 4 verse 24, isang tandang kahanga-hanga, dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Kaya nga naging tao ang salita ay Diyos. Sa Lucas 7:16, nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Ang ating Panginoong Yesus po ay mapagpagaling na mga may sakit, hindi lamang nagpapagaling, kundi nagpapatawad ng mga kasalanan. Nakalagay sa Marcos chapter 2 verse 5 to 12. At naparito po siya upang lunasan ang buong tao, kanyang kaluluwa at katawan. Siya ang manggagamot na kailangan ng mga may sakit. Sabi po yan ng Marcos chapter 2 verse 17. At sa awa po ng Panginoong Yesus, sa lahat nang nagdurusa, nakikipagkaisa sa kanila. Yung ibig sabihin, kung nagdurusa ka, nakikipagkaisa sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, ako'y nagkasakit at dinalaw ninyo. Mateo 25:36. Ito yung sinabi ko kanina. Pag naglilingkod tayo sa kapwa, naglilingkod tayo sa Diyos. Pag dumalaw tayo sa may sakit, dinadalaw natin si Jesus. Nagiging kaisa natin si Jesus. Ang pagmamahal ng Panginoon para sa mga may sakit ay hindi po tumitigil at hinabahaba ng panahon, ginaganyak po tayong mga Kristiyano na kalingain ang mga naghihirap sa katawan at kaluluwa. So ang ganito pong kalinga ay pinagmula ng mga walang tigil na malasakit sa ikagiginhawa ng mga naghihirap. Malimit po hinihingi ni Jesus sa mga may sakit isang bagay, sumampalataya. Recorded po yan, Marcos chapter 5 verse 34 at Marcos chapter 9 verse 23. Hinihikayat ni Jesus yung mga may sakit, sumampalataya. At sa pamamagitan din ito, ang Panginoong Yesus ay gumagamit ng tanda, mga material na tanda. Anong unang ginamit niya? Nakapagpagaling siya sa pamamagitan ng laway. At iyon ay dinura sa putik, ipinahid sa mata ng bulag. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay, no? Yung madalas na common sa atin. Nasa Bible po yan, Marcos chapter 7 verse 32 to 36, Marcos chapter 8 verse 22 to 25. At ano pa? Ang mga may sakit ay nagsisikap na salingin siya, mahawakan siya.
Yan po ay nasa Marcos chapter 1 verse 41, Marcos chapter 3 verse 10 at Marcos chapter 6 verse 56. Bakit? Sapagkat may lumalabas na kapangyarihan sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Yan po ay nasa Lucas chapter 6 verse 19. Kaya po sa mga sakramento, ipinagpapatuloy ni Kristo ang pagsaling sa mga may sakit upang may dumaloy na grasya at lunasan tayo sa ating mga karamdaman. Mga kapanalig, ang bilis talaga ng oras. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, Apolohetika. At salamat po sa Diyos, sa loob ng 18 taon ay patuloy po tayong umiere sa radyo ng simbahan, Veritas 846. Siyempre, bukod sa ating dakilang Diyos, salamat po sa management, dati sa ating nag-resign o retiradong Pangulo, Father Anton Pascual. Ngayon po, si Father Roy Villena ang ating Pangulo sa Veritas 846. Siyempre, yung ating station manager, si Madam Risa Mendoza. At kasama natin na narito ngayon sa ating programa, ang magiting na sa ating technical side, magiting na Engineer Marlon San Diego at ang ating production assistant, wala na si John Gutierrez, napalitan na ng magandang bini-bini si Miss Cheska Valera. Ayan ganda Tama ba ako? Tama, no? Hindi ako sinungaling, ha? Amen. So, ako po ang inyong lingkod sa loob ng 18 years. Kasama niyo po, Brother Marco C. Evangelista. At pinabanggit ko yung taon na yan, naalala ko yung aking namayapang partner, si Tatang Larry Lamco Malyari. Eternal rest to your soul, Tatang. Namimiss na kita. Pero, di bali na, sige, dyan ka na, mauna ka na dyan. Saka na kami. Okay? Siyempre, si Brother John Albert Gales, yung ating partner din, pumalit kay Tatang Larry. Okay? Wala nga lang ngayon at nag-outing ang kanilang kumpanya. Sumama siya doon. So, pinag-uusapan po natin yung isa sa 7 sakramento, pagpapahid ng langis sa mga may sakit. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, marami pong Katoliko na yan takot na takot po na tumawag ng pare pag may sakit kasi ang kanilang mentalidad pagka may pare dumating, matitigok na yung pasyente o mamamatay na yung may sakit. Hindi ho ganon. Kaya nangyayari yun, alam nyo kung bakit? Kasi kung kailang crucial at critical na, doon tayo tumatawag ng pari. Mali po yun. Kailangan, pag nagkasakit, ay tumawag na agad ng pari. Regardless kung anong sakit yan. Sa totoo lang po, wag naman yung lagnat lang. Baka naman nilalagnat lang tatawag na kayo ng pari. Maabala naman yung mga pari natin. Yung medyo sa tingin natin medyo may seryosong karamdaman din. Pero hindi pa naman sisinghap-singhap. Hindi pa naman crucial, di ba? Ngayon, bakit po tayo may sakramento para sa mga may sakit? Number 1, naniniwala po ang Santa Iglesia Katolika sa pagpapahayag na sa 7 sakramento, ito pong sakramento ng pagpapahid ng langis ay katangi-tangi at nakalaan po ito para umauliw, magbigay aliw sa mga pinahihirapan ng sakit. So ang pagpapahid po sa mga may sakit, unang-una, according po sa ating mga eklesyastikong dokumento, ang banal na pagpapahid na ito para sa mga may sakit ay itinatag ni Kristong Panginoon natin bilang isang sakramento ng bagong tipan. Totoo at tunay na ipinihahatid ni Marcos. Nasa Marcos chapter 6, verse 13. Pwede po nating maging referensya yan. Babasahin ko na lang kaya para mas maganda. Marcos chapter 6, verse 13. And ang sabi dito, nagpalayas sila ng mga demonyo, pinahira nila ng langis ang mga may sakit at pinagaling ang mga ito. Ito yung ang Panginoon ay nagpahayo ng kanyang mga alagad kung saan binigyan niya ito ng mandate, Yung mga disciples, nag-preach sila sa mga tao, dapat magsisi sa mga kasalanan, kasama na nga po yung pagpapahid ng langis sa mga may sakit at pinagaling ang mga ito. Marcos chapter 6 verse 13. At ipinapayo sa mga binyagan, inilathala po ito ni Santiago Apostol na kapatid ng Panginoon. Dito po sa Santiago chapter 5 verse 14 to 16 at sa dokumento eklesyastiko, yung tinatawag nating Danziger Iskonmetzer number 1695. So yung Bible
at yung dokumento eklesyastiko ng Santa Iglesia Katolika ay nagtutugma upang ang sakramento ng pagpapahid ng langis ay maging kaaliwan, kaginhawaan sa mga naghihirap dahil sa karamdaman. So sa tradisyong liturhika, maging sa silangan at sa kanluran ay may katibayan tungkol sa pagpapahid sa may sakit na isinasagawa ng may langis na binasbasan. So, sa hinaba-haba ng mga taon, ang pagpapahid po sa mga may sakit ay ipinagkakaloob bukod tangi sa mga nasa bingit ng kamatayan. Kaya nga ito po, tulad ng sinabi ko kanina, ito'y tinawag na extreme unction. Dati, yung mga nasa bingit na ng kamatayan ang papahiran lang ng langis. Pero sa kabila po nito, ang liturhiya po ng simbahan ay hindi tumigil na ipagdasal sa Panginoon kung may sakit na gumaling, kaya nararapat po para sa kanyang kaligtasan. Nakalagay uli yan sa dokumento eklesyastiko ng Danziger Iskonmetzer number 1696. So sa saligan po, saligang batas na apostoliko na tinawag na Sacram Unctionem Infirmorum na ginawa noong November 30, 1972, alinsunod po sa Konsilyo Vaticano II, at ito po'y nakalagay din sa dokumento ng simbahan, nagtatag na mula ngayon natuparin po ang rito Romano sa mga sumusunod. Ano yon? Ang sakramento ng pagpapahid sa mga may sakit ay iginagawad sa mga may sakit na mabigat ang karamdaman. Pinapahiran sila sa noo at sa mga kamay ng langis ng ulibo na binasbasan o ayon sa mga pagkakataon. At binibigkas ng minsanan ang mga salitang ito. Sa banal na pagpapahid na ito at sa awa ng Panginoon ay tulungan kanya sa bisa ng Espiritu Santo upang maligtas sa iyong mga kasalanan, pagkalooban ka ng kaligtasan at aliwin sa iyong karamdaman. Nakalagay po yan sa dokumento eklesyastiko Codex Iuris Canonici Canon 847. Alam nyo, ang ating Santa Iglesia Katolika, well-guided po sa mga ginagawang ritual o rito sa ating mga Katoliko. Kaya hindi po tayo dapat matakot at hindi po tayo dapat na mag-isip ng taliwas sa layunin ng sakramento. Ano ang layunin? Makapagbigay aliw at ipagdasal tayo upang maligtas sa kasalanan, pagkalooban ng kaligtasan at aliwin sa gitna ng ating pagdurusa at mga karamdaman. Tanong, sino po ang tumatanggap at sino ang gumagawad ng sakramentong ito? Sino yung minister at sino po yung dapat tumanggap? Ito, sa kaso po ng mabigat na karamdaman, ito po ay according to the Catechism of the Catholic Church number 1414 or 1514, 1514. Ang pagpapahid sa mga may sakit ay hindi lang sakramento para sa mga nasa bingit ng kamatayan. Kaya hindi na extreme unction eh. Ang tawag na anointing of the sick, no? So nakalagay na po yan. Kaya nga ipinalalagay ding nararapat tanggapin ito kung ang binyagan ay nagsisimulang malagay sa bingit ng kamatayan dahil sa sakit o dahil sa old age or katandaan. Kaya yung mga magulang natin, mga lolo-lola natin, senior citizen, kahit wala silang sakit, pero dahil nandun na sila sa takip-silim na panahon ng buhay, wag na nyo hintayin magkasakit. Pwede na nating i-request sa kura paroko o sa mga pari na pahiran sila ng langis. At ito po ay nakasaad sa ating dokumento eklesyastiko Sacrosanctum Concilium number 73, sa atin pong Codex Iuris Canonici number Canon 1004 at 1005, ganon din po sa ating dokumento eklesyastiko Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium Canon 738. O yan ha, talagang kumpleto yung ating referensya para tayo ay hindi matakot
kung may senior citizen, may nagsisimula pa lang magkasakit, wag na ninyong hintaying lumubha. Tumawag na kayo ng pari at i-request ninyo pahiran ito ng langis, anointing of the sick. Now, sa Catechism of the Catholic Church, number 1515, 1515, kung ang isang may sakit na tumanggap na ng pagpapahid ay gumaling, ay maaaring tanggapin uli ang sakramento kung nagkasakit uli ng mabigat. Habang nagdaranas ng gayunding sakit, ang sakramento ay mauulit sakaling bumigat ang karamdaman. Nararapat na pahiran ang nagdaranas ng maselang operasyon. Ito ay may gagawa din sa mga taong lubhang matatanda at nanghihina. So halimbawa, merong kamag-anak tayo, mahal sa buhay, kaibigan, na nag-undergo ng major operation, di ba? Na surgery. Oh, pwede po kayong pumunta sa mga chaplain ng mga hospital, i-request ninyo pahiran ng langis, anointing of the sick. Ayan po ay nasa kautusan o aral ng ating pananampalatayang Katoliko. Banggitin nyo sa pare, according to Catechism of the Catholic Church, number 1515. Kahit yung galing lang sa isang major operation, maselang operasyon, pwede nyo pong i-request na pahiran ng langis para po sa kanyang recovery. Di ba? At maliwanag po ang bilin. Tawagin ang mga presbitero ng iglesia. Sino ito? Ang mga saserdote lamang po, obispo at mga presbitero, ang siyang ministro ng pagpapahid sa mga may sakit. Meaning to say, kung ako layman, kahit lay minister ako, kahit ako'y active sa parokya, kahit ako'y preacher, hindi ako otorisadong magpahid ng banal na langis doon po sa may sakit. Yun lamang pong mga obispo at presbitero. At yan po mga kapanalig, dokumentado po yan eklesyastiko sa ating Denzinger Iskonmetzer number 1697-1719 at sa ating Codex Iuris Canonici Canon 1003 at sa ating Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium Canon 739. So yung mga lay minister, yung mga active sa parokya, hindi po tayo otorisadong magpahid ng banal na langis sa mga may sakit. Okay? Tungkulin po ng mga kura paroko na turuan ang mga binyagan tungkol sa mga biyaya ng sakramentong ito para hindi matatakot pag tumawag ng pari. Ang mga binyagan ay kailangang pagpayuhan ang mga may sakit na tawagin ang pari. Ipaliwanag, ipaintindi. Pag may sakit, huwag kang matakot ha. Tatawag tayo ng pari kasi ang layunin niyan, ikaw ay lumakas. Ang layunin niyan, patawarin ang iyong mga karamdaman. Ang layunin niyan, ikaw ay iligtas. Di ba? So yan po ang napakagandang layunin ng sakramento ng anointing of the sick. Okay? Inihahanda po natin ang mga may sakit para tanggapin ang may mabuting paghahanda sa tulong ng kanilang mga kura paroko na mga pari at ng buong pamayanang eklesyal na anyayahang tulungan ang mga may sakit sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin at malasakit kapatid. Okay, tatandaan nyo ha, hindi pwedeng porke lay minister ka, active ka sa parokya, ikaw ay elder ng isang community, ikaw na ang magpapahid ng holy oil. Hindi po yan kasang-ayon sa turo ng ating Santa Iglesia. Sa huling bahagi na po tayo. Brother Roman Oliver, yung pong mga diakono pa lang, pwede po ba magpahid ng banal na langis? Ang alam ko po, once na dinelegate sila ng kura paroko dahil sa dami ng mga gagawin, no? At yan naman po ay may approval ng obispo, pwede po. Hindi imposibleng maging pwede. Basta't delegado po sila ng authority. Yan po, no? So, ito pong ating ipinapaintindi, mga mahal kong kapanalig, tulad sa ibang mga sakramento, ang pagpapahid po sa mga may sakit ay ipinagdiriwang sa paraang liturhika at
komunitarya. Sabi po ng ating dokumento Ecclesiastico Sacrosanctum Concilium number 27. Ito po'y gaganapin sa mag-anak, sa ospital, sa simbahan, para sa isang may sakit o sa grupo ng mga may sakit. At lubang nararapat na ito'y gawin sa loob ng Eucharistia, alaala ng Pasko ng Panginoon. At kung maaari po, ang pagdiriwang ng sakramento ay kasunod ng sakramento ng penitensya at pagkatapos ng sakramento ng Eucharistia. Ibig sabihin, yung may sakit, kinakailangang dumaan sa proseso ng sakramento ng kumpisal. And then, Eucharistia, misa, magmimisa yung pare. And then after that, tatanggap siya ng komunyon ng ating Panginoong Jesucristo, body and blood, at doon papahiran siya ng banal na langis. Kaya hindi pwedeng hindi pare kasi merong proseso. Pero kung pagpapahid lang, tulad ng tanong kanina ni Brother Roman Oliver, as in pahid lang, kung idedelegado naman siya ng pare, pwede yon. Pero kung yung totoong proseso, yung proseso talagang normal, dadaan siya kasi liturgical ang dating Kumpisal, pakukumpisalin nyo may sakit, tapos magmimisa, kung hindi man magmimisa, may dala ng consecrated host yung pare, patatanggapin siya ng komunyon, and then, yung pagpapahid ng banal na langis, di ba? Shout out, Brother Angelito Andres, Taytay. Magandang araw sa iyo. Okay. So, ganito po mga mahal kong magulang at kapatid, mga kapanalig. Ang Eucharistia po, bilang sakramento ng Pasko ni Kristo, dapat pong laging maging kahuli-huliang sakramento sa paglalakbay na makalupa. Ang tinatawag pong biatiko para po sa pagtawid sa buhay na walang hanggan. So kung naririnig nyo yung biaticum, ang ibig sabihin nun ay pagtawid natin doon sa eternal life. Kaya kailangan may baon tayo. The last sacrament is the body of our Lord Jesus Christ, the body and blood sa Eucharistia, di ba? So mga mahal kong mga kapanalig, ang salita at sakramento ay kabuuang di mapaghihiwalay. Anong ibig sabihin? Yung liturgy of the word, liturhiya ng salita, ay kasunod po sa akto ng penitensya. Ay siyang totoong nagbubukas sa pagdiriwang. So, ang mga wika ni Kristo at ng patutuon ng mga apostol, ito po yung nagpapasigla sa pananampalataya ng may sakit at ang pamayanan upang hingiin sa Panginoon ang lakas ng Espiritu. Kaya nga, di ba pagka nakarinig tayo ng mga Word of God, nagkakaroon tayo ng dagdag na lakas, nagkakaroon tayo ng inspirasyon, nai-enlighten tayo. Kaya meron ding liturgy of the Word. Doon po sa pagbibigay ng sakramento ng anointing of the sick. Ang pagdiriwang ng sakramentong ito ay binubuo ng mga punong bahagi na ito, ang mga presbitero ng iglesia. Kasi yan po ay nakadepende sa referensya natin, Santiago chapter 5, verse 14. Tahimik po na ipapatong ang mga kamay sa mga may sakit, ipagdarasal ang mga may sakit ng may pananampalataya sa iglesia. At ito po ang natatanging epiklesis ng sakramentong ito. Pagkatapos papahira na may sakit ng langis na binindisyonan na kung maaari po binindisyonan ito ng obispo. So yung mga gawain ito ng liturhiya ay nagpapakilala po ng grasya na ipinagkakalob ng sakramentong ito sa mga may sakit. Kaya uulit-ulitin ko po, wag po tayong matatakot na tumawag ng pari kapag mayroong may sakit sa ating mga kasambahay. Hindi po yan simbolo na mamamatay na, kundi ang simbolo nito ay magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng kapatawaran at magbibigay ng lakas, no? Maligtas siya sa lahat ng mga kasalanan niya. At number 1, yung mga sufferings ng buhay natin, lalo na sa karamdaman, ito po ay tanda ng pakikiisa natin sa hirap ni Kristo. Sa grasya ng sakramento ng pagpapahid ng langis, tinatanggap ng may sakit ang lakas at biyaya na makiisang lubos sa hirap ni Kristo. Sa isang paraan ay waring kinokonsagra ang may sakit na magkamit ng biyaya
sa kanyang pagtulad sa hirap na magpatubos na mananakop. So, alam nyo yung pagpapahid ng langis, isang paraan din ito, kinoconsecrate yung may sakit, yung taong may karamdaman. Kaya ang ganda-ganda po ng sakramentong ito, natatakot lang tayo kasi hindi natin na uunawaan. At higit sa lahat, bukod sa ito ay nagpapalakas, nagbibigay ng kaaliwan, magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan, dahil sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal na gagawin, ito po ay isang paghahanda para sa huling pagtawid ng buhay, no? Yan ang isang katotohanan, realidad. Kung ang sakramento ng pagpapahid sa mga may sakit ay ginagawad sa lahat ng may sakit at karamdamang mabibigat, lalo at higit sa mga malapit ng lumisan sa buhay na ito, in exito vitae constituti 1698 ng Denzinger Iskonmetzer, kung kaya po ibigay sa atin yung lahat ng grasya ng Diyos, ibibigay po yan. Ibibigay yan. Kaya nga sacramentum exuntium, sakramento ng mga yumayao. Kaya mga mahal kong mga kapanalig, may nagtanong sa akin brother, dun sa community namin may nabibiling langis. Holy oil daw yun. Tapos papahiran yung mga may sakit, no? Ipipray over. Alam niyo po, hindi yung sakramento. Katotohanan yan, lalo na sa mga charismatic community, talagang maraming ganyan, mahilig mag-practice ng ganyan. Pero yung langis na pinapahid nila, tawag nila doon ay holy oil. Pero hindi ho talaga holy oil yon, katulad nung ginagamit sa atin sa sakramento na binasbasan ng mga obispo. Iba po yon. Iba ang proseso nun. Ngayon, tinatawag nila yung pagpapahid sa mga may sakit. Bilang isang binyagan, nakalagay naman yan sa sa Marcos chapter 16 Pwede rin tayo magdasal para sa iba, di ba? Kung ang ating paniniwala, yung ritual na yung nabili nating langis, no, ay banal, ang Diyos lang ang nakakaalam niyan kung ano yung bisa niyan. Pero sa katotohanan ng sakramento, hindi yun sakramento. Yun po'y ordinaryong pagpapahid lang ng langis. Minsan, psychological din, di ba? Pagka pinahiran ka ng ganung langis, feeling mo, gagaling ka. Ang tawag doon, psychological at pananampalataya, di ba? Gagaling ang may sakit dahil sa panalangin ng taong matuwid. Gagaling ang may sakit dahil sa pananampalataya. Maraming grasya ang Diyos Hindi natin pwedeng questionin. Pero, kung lalagay tayo sa angkop, sa tama, siyempre, meron tayong, kung ikaw ay totoo, totoong kaanib ng Iglesia Katolika, ikaw ay totoong parte ng mystical body of Christ, susunod ka dun sa tamang proseso, doon sa sakramento. At ang pwedeng gumawa lang yan ay ang mga presbitero, ang obispo, ang mga pari. Okay? So mga mahal kong mga kapanalig, yayamang ang mga sakramento ng binyag, kumpil, Eukaristiya na bumubuo ng isang bagay na tinatawag na sakramento ng panimulang hakbang ng Kristiyano, maaaring sabihin na ang penitensya, ang kumpisal, ang pagpapahid sa mga may sakit ng langis at ang Eukaristiya bilang biyatiko ay bumubuo kung tinutukoy ang wakas ng buhay Kristiyano. So ang mga sakramento na naghahanda para sa pagpasok sa bayan o sa mga sakramentong nagwawakas sa banal na paglalakbay. So tatandaan po natin, Catechism of the Catholic Church, number 1527. Ang sakramento ng pagpapahid sa mga may sakit ay naglalayong ipagkaloob ng isang tanging grasya sa Kristiyano na nagdaranas ng mga tiisin, dulot ng mabigat na karamdaman o dahil sa katandaan. 1529, Catechism of the Catholic Church, tuwing magkakasakit ng mabigat ang Kristiyano, makatatanggap ng banal na pagpapahid, gayon din kung nakatanggap na, ngunit lumubha ang karamdaman. So mga mahal kong kapanalig, ang ating pananampalataya, ito po ay nagpapaalala sa atin, dapat nating gawin ang nararapat bilang isang binyagan. Huwag katakutan ang anointing of the sick.
Sa panghuli, Catechism of the Catholic Church, number 1532, ang tanging grasya ng sakramento ng pagpapahid para sa mga may sakit ay ang mga sumusunod na mga bunga. May bunga po yan. Number 1, ang pakikibahagi ng may sakit sa hirap ni Kristo para sa sariling kabutihan at ng buong iglesia. Number 2, aliwin, bigyan ng kapayapaan at sigla upang buong tiyagang pagtiisan ang mga hirap ng sakit o ng katandaan. Number 3, kapatawaran ng mga kasalanan kung ang may sakit ay di pa nagkukumpisal. And number 4, ang pananauli ng kalusugan ng katawan kung marapat para sa kabutihang espiritual. At ang paghuli, paghahanda para sa pagtawid sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po mga ginigiliw kong kapanalig sa inyong pagsama sa inyong lingkod at sa susunod pong linggo muli tayong mag-aaral ng ating pananampalatayang Katoliko. Kasama po natin sa ating technical side, Engineer Marlon San Diego at Thank you ang ating po. production assistant, si Miss Jessica Valera. Sa ngalan din po ni John Albert Gales, ako po si Brother Marco C. Evangelista, laging nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po, Ave Maria. Dahil kita'y